So ito ho yung tapusan natin. Ito ho yung sinasabi ko na 70 days cycle. 42 days after na manganak. Ibibreed nyo yung rabbit nyo. No? So in fact, ano nga siya 72 days. Kasi 30 days yung pagbubuntis. After na manganak, 42 days, bibreed nyo siya. Ito yung 42 days. Sa 42 days, after na manganak, ibibreed nyo siya, 5 beses kayo makakuha ng anak. Kung pwede na naman, gagawin nyo siya, 35 days, 5.5 beses kayo makakuha ng manganak yung inyong rabbit. No? Ito yung sinasabi natin kaninang intensive breeding na within 44 days, no? Ibibreed nyo na yung rabbit. Yung unang breeding nyo, after 44 days o 14 days pagkapanganak niya, ibibreed nyo na naman. 8 beses siya manganganak. 8 times. Kung average of 6, meron kayong makukuhang 48 pieces na rabbit. So ito less than 1 month kasi kasama pa yung nanay. Ito yung nanay. Tingnan nyo ho siya. Ang nanay niya is gray with white, pero may anak siyang brown, may anak na black. Pero ito, most probably ang tatay nitong ito is black. Kaya lang nagkaroon siya ng anak na brown kasi maaari yung lahi nitong nanay o lahi ng tatay, meron siyang brown. Kaya yan, yung mga anak na brown siya. 6 yung anak niya, yan. Ito yung kaninang nabanggit kong line breeding, no? Kasi may mga pagkakataon na gusto nating may preserve yung karakteristik ng isang bloodline ng isang rabbit natin. Let's say, maganda siyang manganak. Kung manganak siya 10, kaya niyang alagaan yung 10. Pag walay niyo, 10 pa rin yung kanyang anak. So, gusto niyo makuha yung karakteristik na yon. So, ang gagawin mo sa kanya, ito yung nanay, no? Bibreed mo siya sa isang lalaki, manganak sila. Ang susunod na magbe-breed dito sa nanay, itong anak niya. Bibreed niya. Ang mangyayari, makukuha niya yung 75% na karakteristik ng nanay. Pagka ibinread mo uli itong naging anak nila, binread mo uli yung nanay, ito na siya. 7/8% na yung kanyang nanay. And so on, hanggang makuha mo itong almost pure breed. Hindi mo siya makukuha 100%, pero almost the same nung breed nitong nanay. Ganon din dun sa tatay. Pero ito, medyo complicated. Kasi we're talking about genetics. Medyo mahirap na. Ito naman, ginawan ko lang ng flowchart yung ating breeding, yung pagpapalahi, no? Ito yon. Isang lalaki, isang babae, no? Ito, 6 months na rin to. Hindi na siya 5.5. Both are 6 months. Bibreed mo siya rito. After breeding, itetest mo ng 14 days. Kung hindi siya nag-test na positive na buntis, balik mo uli siya. Bibreed mo uli siya. Until the time na mai-test mo na breed. Balik-balik lang yan. No? So, bakit tayo nagte-test ng 14 days? Kasi nga, sayang yung another 2 weeks mo kung maghihintay kang manganak siya dito sa 30 days. Ibig sabihin, imbis na 2 weeks lang yung pinaghintay mo kung buntis siya, magiging 30 days. So, sayang. No? Sayang to. 30 days ka nagpakain, wala naman pala nangyari. At least ito, 14 days lang. Alam mo na kung buntis o hindi. So, babalik mo na siya, bibreed mo na naman siya. And then, ito yung 26 days, lalagyan mo siya ng anakan, kung buntis siya. No? Ngayon, after 30 days, manganganak na siya. Ito na, manganganak na siya. Kung hindi siya nanganak, usually ito, mga nanganganak pa rito, plus or minus 2 eh. So, 32 days, pwede pa rin siya manganak. Kung hindi nanganak ng 30 days. Ngayon, kung hindi talaga siya nanganak, ito yung ibabalik mo uli rito. Ibibreed mo na naman. So, ang nasayang sa'yo, 30 days. Unlike ito, 14 days lang. 14 days lang. So, after na manganak, ito na yon. 10 days, mag-open yung mata. And then, 15 days, lalabas siya sa nest box. Tatanggalin nyo na yung nest box. Then, 30 days, iwiwin mo na siya. Ilalagay mo na siya sa kulungan. And then, ito 15 days to eh. Pero ito 10 days na lang ngayon, bibreed mo na naman. So, balik ka rin sa cycle. Paikot-ikot lang. Mahalaga ang pagkakaroon ng mahusay at tumpak na talaan sa pag-aalaga ng mga kuneho. Sa pamamagitan nito, dito lamang natin malalaman kung matagumpay ang ating pag-aalaga na rapat na maitala ang mga kaganapan sa bawat kuneho
Lalo-lalo na ang mga dam o ang inahin, no? Ilan ang edad, kailan ng anak, ilan ang nabuhay at iba pa. Ito ho yung dinevelop ko na recording record, no? Para ito dun sa day-to-day activities ng buong farm. No? Ito. Dahil ito, iba-ibang babae, inire-record mo rin kung sino nagbe-breed sa kanya, inire-record mo kung ilan ang timbang, tapos kailan mo siya binread para alam mo kung kailan ka magte-test, kailan siya expected date ng mga anak, kung kailan ka maglalagay ng nest box, kailan siya nanganak, ilan na naging anak niya. At the same time, yung date ng winning, lalagay mo rito. Usually naman 30 days ang pagkapanganak, ilalagay mo na rito yan. So alam mo na mag-win ka nitong mga anak nitong rabbit na to after itong date na yan. No? So ilan ang hiniwalay mo. Tapos dito, ilalagay mo na kung ilan ang male and female. So dito, makikita mo kung ilan ang namamatay. Every day ito ginagawa namin. So ito naman, record for the doe. Individual records to. Kailangan, kung ang rabbit nyo, ang breeder na female nyo is 50 itong ganito na meron kayo. So, every time na binibreed nyo siya, nakalagay dyan, ito yung code na nung doe number niya, no? Kailan siya pinanganak, nakalagay na dyan. Sino-sino yung nagbe-breed sa kanya. Ito yung date ng breeding, sino yung nag-breed sa kanya na back, nakalagay na lahat dyan. The same thing with back. Ganun pa rin. Ito, ginagawa natin to kasi nga, gusto natin makita, effective pa ba yung ating back? Effective pa ba yung ating female breeder? Kung hindi siya effective, meron namang kawaling naghihintay.